Kamusta mga idol and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ko para makapagbigay ng isa na namang maaksyong episode ng Slam Dunk Season 2 Inter High. Kung bago ko nga lang pala sa channel ko ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para naman lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At siya nga po pala mga idol, sa mga gusto pong magkaroon ng limited edition t-shirt ni Kuya Boy ay pumunta lamang po kayo sa aming Facebook page na nakalink na po dyan sa baba. Yun lamang po at maraming salamat. So tara, simulan na natin to. Bago nating tuluyang simulan ang Chapter 24 ay konting recap muna tayo mga idol sa nagdaang Chapter 23. Hindi na nga nagpahuli pa ang ating henyo na si Hanamichi Sakuragi pagdating sa kayabangan. Kaya naman ay gumawa ito ng eksena na gumulat nga sa lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi siya nagtagumpay at napahiya na nga lang siya dito sa kanyang ginawa. In short, palpak nga ang kanyang ginawang slam dunk. Samantalang si Ryota naman ay hindi na maitago pa ang kanyang nararamdamang kaba kaya naman naisipan itong tumakbo ng tumakbo. Habang si Mitsui naman ay nawawala na rin ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili dahilan para siya ay magpabalik-balik naman sa banyo. At dito na nga nagsisimula ang ating Chapter 24. Ikinagulat nga dito ni Mitsui nang makita niya ang kanyang coach na nasa CR din. Ha? Coach Ansay? Oh, ikaw pala Mitsui. Pagkakataon nga naman. At bigla na nga lang naging weirdo ang kilos dito ni Mitsui at napabulong na lang sa kanyang sarili. Naku, hindi ako pwedeng umalis pala. Pumunta lang naman ako dito pero nakakatawang isipin na pangatlong beses ko na pala ito. Nakita mo na rin ang pagdating ng mga Sano, hindi ba? Ha? Opo, nakita ko na po sila. Mukhang pinalitan na nila ang kanilang shooting guard. At ang kanilang bagong manlalaro ngayon ay si Ichinokura. Ha? Nagpalit talaga sila ng player para depensahan ako? Anong nangyayari dito? Ang manglalarong iyon ay kilalang kilala sa bansa bilang isang defensive specialist. Kahit gaano mo tingnan ang mga ito ay lumalabas na nangangamba silang makaharap si Hisashi Mitsui. At dito na nga pinagpawisan si Mitsui sa kanyang mga narinig mula kay Coach Ansay. So balik muna tayo sa second half ng laban ng Kainan at ng Umamiya. At nagsisigawan na nga dyan ang mga manonood. Galingin nyo! Galingin nyo, Kainan! Habang ang mga unang manlalaro ng Kainan na sina Jin, Maki, Kiyota at Kazuma ay hindi na nga naglalaro pang muli at nanonood na nga lang dyan kasama ng kanilang coach. Habang itinira naman dyan ni Kosuga ang bola ng palobo sa ring. At ayun na nga, easy 2 points pa rin sa kupunan ng Kainan. Magaling Kosuga! Nice shoot! 74-38 ang score at lamang pa nga rin dito ang kupunan ng Kainan. At 8 minuto na nga lang ang natitira sa kanilang laro. Samantala, sa labas naman ng locker room, tama, magagawa namin ito ni Miyagi. Una, gumawa ng peking pasa. Tapos, kapag sinubukan ng kalaban na pigilan ang henyong ito, aktong titira. Pagkatapos, magdidribble papalayo sa kalaban at i-practice ang jump shot. Kapaki-pakinabang. Malaking pakinabang talaga ito. Ang henyong si Sakuragi ay nakaimbento ng isang magaling na estratehiya. Tama. Gumawa ng peking shot, ulitin ng 2 beses at doblehin ang panlilinlang. Double dribble na ang ginagawa mo, Sakuragi. Ha? Ano, Tatang? Mukhang kalmado ka, Sakuragi Ha? Sobrang napahiya ako kanina sa harap ng maraming tao, Tatang Kaya ano pa bang dapat kong katakutan? Kainis! Habang inaalala niya nga ang nangyaring kahihiyan sa kanya. Ha? Bakit may iba ka pa bang kinakatakutan, Sakuragi? At dahil sa tinanong sa kanya ni Coach Ansay ay bigla na nga lang naging seryoso ang mukha dito ni Sakuragi at napaisip. Pero mabilis na nga din nagbago ang kanyang itsura at naging matilim na ang kanyang mga tingin. Wala na akong kinakatakutan, Tatang. Sa kabilang banda naman, sa nagaganap na laban ng Kainan at Umamiya, makikita dito na mas madami na ngang tao ang dumating para mapanood ang susunod na laban. Ha? Ang daming tao dito ngayon Halos puno na ang buong gym. Hay nako, sa wakas nagising ka na rin. Ang lahat ay nakatuon ang atensyon sa laban ng Sano at ang Shoku. Hindi, narito lang ang lahat para makita ang laban ng Sano.
Ano? Para makita ang laro lang ng Sano? Samantalang si Akagi naman dito ay nanonood pa rin sa nagaganap na laban dyan ng kainan. Matapos kayang maging second year ni Sawakita ay lalo na kaya siyang naging mahusay? Hindi na ako makapaghintay. Idol ko nga rin talaga si Sawakita, kuya. Mukhang marami talaga rito ang tagahanga ng Sano ah. Opo, tama kayo coach. At napabantong hinanga na nga lang dito si Akagi habang si Coach Ansay ay nakatingin nga sa kanya. At naging seryoso na nga dito ang mukha ni Akagi na hindi naman nagtagal ay nagbago rin naman ito. Subalit humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga tagahanga nila. Dahil hindi lilitaw ang nais nilang mangyari. Bago magsimula ang laban, karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng takot. Kung kaya mo maging matapang at kumapit lang sa posisyon mo at huwag tumakbo, at kung malalampasan mo ang pangambang ito, sigurado kung kaya mo na rin harapin ng maayos ang iyong mental na kondisyon. Ganyan nga, Akagi. Sa wakas ay nalagpasan mo na rin. At makikita nga sa larawang ito na bumalik na nga dyan si Akagi sa kanilang locker room. At dito nga ay naabutan niya ang kanyang mga teammates na nag-uusap-usap. Pero bago siya tuluyang magsalita ay humugat muna ito ng isang malalim na hininga at pumikit. Oras to para pumunta na tayo sa court. Handa na ba kayong lahat? At sabay-sabay na nga napalingon dito sila Mitsui, Ryota at Sakuragi na nakangisi na. Aba, tinatanong pa ba yan? Habang si Coach Ansay naman dito ay napatingin na nga lang dyan habang tinatanggal ni Rukawa ang benda sa kanyang mata. Ha? At tuluyan na nga inalis dito ni Rukawa ang kanyang benda sa kanyang mata at tumingin na nga rin dito sa salamin. Rukawa, hindi na ba namamagang mga mata mo? Hindi na. Epektibo talaga itong ointment na binigay ni Minami. Ano? Buwisit talaga ang taga-Toyotama na yun. Magaling. Makakapaglaro na rin ako ng maayos. Samantalang si Coach Ansay naman dito ay hindi pa rin nga nagsasalita at patuloy na nga lang nag-oobserba sa kanyang mga kupunan. Hindi ko alam ang nangyari pero mukhang hindi na kinakabahan ang lahat. Oo, lumalaban na talaga ang bawat isa. Sa kabilang banda naman, dumating na nga rin dito ang mga kaibigan ni Sakuragi para suportahan siya at ang Shoku. Aba, tingnan nyo sa pwesto ng tayuan ay puno na rin. Bakit ba ang daming tao ngayon? Habang si Haruko at ang kanyang mga kaibigan ay dumating na rin. Talaga naman, lahat ay narito para makita ang kupunan ng Sano. Makakapaglaro kaya sila sa maraming tao? At sa susunod na larawan ay tuluyan na nga lumabas dito ang mga kupunan ng taga-Sano. Kaya naman, wow! Ang Sano nandyan na! Sigawan ng mga tagahanga nila. Habang ang mga kaibigan naman ni Sakuragi ay nabigla na nga lang din dyan sa sobrang lakas ng sigawan ng mga manonood. Aba, ano na nangyayari? Bakit sila nagsisigawang lahat? Sila Sawakita at Masashi! Oh, lamang pala ang kainan. Isang salo-salo na ang magaganap, sigurado yun. 92-47 na ang score at lamang pa nga rin dyan ang kupunan ng mga taga-kainan. At by 3 minuto na nga lang dyan ang natitira. Samantala, lumabas lang naman sila. Oo nga! Sikat na sikat talaga ang mga yan. Habang si Kyota naman ay napipikon na rin. Kaasar, hindi ba kayang talunin ng mga taga-Shohoku yan kahit imposible? Parang mas malakas nga ang bagong Sano ngayon kumpara sa nakaraang taon. Habang ang kupunan naman ng Shohoku ay nakahanda na nga rin dyan. Makinig kayong lahat. Halos lahat ng mga nandito ngayon ay taga-suporta ng Sano. Ha? Kung ganun ginawa pala nila tayong kontrabida? Interesadong laban ito. Dumating na ang mga kontrabida ninyo. Mga pre, andyan na pala ang mga kupunan ng Shohoku. At napalingon na nga lang dito si Maki dahil sa sinabi ni Kyota. Nalagpasan mo na rin, Akagi. Nagawa mo na rin sa wakas. Pero hindi ibig sabihin nito na ang pagkakaiba sa iyong lakas ay nawala na. Nakasalalay na ang lahat sa iyo ngayon, Akagi. Woo! Yay! Blowout na to, pre! At natapos na nga dyan ang laban sa pagitan ng Kainan at ng Umamiya. Nagtapos ang laban na may score na 104-49 at Kainan nga ang nagwagi sa larong ito. Tara na! Talunin na natin ang Sano! Oh! Ayun na sila! Ang Shohoku! Sano! Umaasa kaming lahat sa inyo! Kanina pa namin kayo hinihintay! Sawakita! Masashi! Sano! Go Shohoku! At biglang sigaw nga dyan si Akagi na ikinagulat ng isa sa mga tagahanga ng Sano. Lalaban tayo!
Sigaw ng buong Choco. Ha? Napakatindi ng kumpiyansa nila ngayon ah! At dito na nga nagtatapos ang ating Chapter 24 ng Slam Dunk Season 2 Inter High. Na ibalik na nga dyan sa bawat membro ng Shouko ang kanilang mga kumpiyansa. At dahil dito ay naging buo na nga rin dyan muli ang kanilang mga loob na talunin ang kupunan ng Sano. Ano na kaya ang mangyayari sa umpisa ng laban nila? Aabangan natin yan. Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout po kay Chris Bert D. Invoker, kay Jos Gintu, kay Christopher Raandaan, Marlon Orcales, at kay Armando Juvesano. Ayan. Shoutout din po kay John Rael Maranan, kay Raylan Penaredondo, kay Hanelin Dorigo, kay Akagami Yonko, at kay Christian Valix. Ayan, maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at akin pong isisigaw ang inyong mga pangalan sa susunod ko pang mga videos. At kung interesado po kayo sa mga ganitong palabas ay huwag nyo na po sanang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang po at maraming salamat. Muli po, ako po si Kuya Boy, signing out. Peace!